Ilang araw matapos makitang patay ang pinaslang na babaeng pulis sa Bulacan, natagpuan na ring bangkay ang kanyang 8 taong gulang na anak. Nakabalot sa plastik na iniwan sa isang taniman sa Victoria, Tarlac ang labi ng bata na ayon sa medical legal report ay namatay dahil kinapos sa hininga. Kinilala rin ng ama ang labi ng bata na suot-suot pa ang jacket na gamit ito nang mawala noong January 16. Nakatutok si Bea Pinlac. Balot ng plastik nang matagpuan ang bangkay na kinilalang si John Ismael Mollenido. Sa bahagi na ito ng taniman ng kalamansi sa Barangay Malwid, Victoria, Tarlac, natagpuan ang bangkay ng 8 taong gulang na si John Ismael. Ayon sa barangay, nakadapa at nakabalot ng plastik ang bangkay nang una itong makita ng isang magsasakang nagagapas ng damo kahapon. Naggagapas siya, napansin niya may naka-plastic bag na mahaba. Pag dito ka po, halos wala kang maaamoy eh. Unless nabababa ka doon sa talagang malapit sa kanya para may namaamoy ka konti. Sa tingin ko po, naagnas na yun dahil nagtutubig na yung nakita namin kahapon, nagtutubig na eh. Si John Ismael ang anak ng babaeng pulis na si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido na natagpo ang patay sa gilid ng bypass road sa Pulilan, Bulacan nitong January 24. Kinilala ang bata ng mismong ama niya nang pumunta ito kasama ang ilang kaanak nila sa punerarya sa Tarlac City kaninang madaling araw. Suot-suot ni John Ismael ang jacket na huli nitong gamit base sa larawang ito kuha noong January 16. Huling araw na nakita siya at ang ina na buhay pa. Base po sa mga huling suot niya, sa gamit niya, sapatos, tapos yung build ng katawan, tapos yung mukha, ma-identify pa naman po. Hindi ko kaya siyang tingnan ng ganong katagal. Hindi niya deserve yung ganong ginawa sa kanya. Kwento niya, hindi na ihatid sa kanya ang kanyang anak nung weekend, taliwas sa karaniwang ginagawa ng asawa niya. Ang babaeng pulis, natagpo ang patay sa Pulilan, Bulacan dahil sa tama ng bala. Hindi raw niya inakala na kalunos-lunos din ang sinapit ng kanyang anak. Nakakapanlumo. Hindi ko patanggap eh. Hoping pa nga ako na buhay yung anak ko eh. Masakit na masakit na masakit. Maraming pangarap yung batang yun. Maraming pinangako sa akin. Yung huling usap nga namin, bibilan niya na nga daw ako ng sports car sa bahay. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy kung sino ang nagtapon sa bangkay ng bata. Sa ngayon, wala pa tayo talagang concrete details kung sino yung posibleng may gawa. But continuously, yun nga, magko-coordinate tayo sa mga concerned agencies para mag-backtracking sa pagre-review ng mga CCTVs. Dahil yun ang susi para makilala natin kung sino yung may-ari ng sasakyan at kung anong klaseng sasakyan ang ginamit nila sa pag-dump doon sa cadaver doon sa lugar. Ayon sa pulisya, huling nakita ang mag-ina noong January 16 nang makipagkita sila sa isang ahente para magbenta umano ng sasakyan. May hawak pa umanong 400,000 pesos ang babaeng pulis matapos ang transaksyon. Itinuturing ng person of interest ng Special Investigating Task Group ang agent sa bentahan ng sasakyan. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga otoridad ang bahay nito sa Quezon City kung saan huling nakitang buhay ang babaeng pulis. Meron umanong nakitang bakas ng dugo sa bahay. Kanila raw itong imamatch sa DNA ng mga biktima. Pati ang mister ng babaeng pulis, itinuturing din na person of interest. Nakikipag-cooperate naman ako. Hindi naman ako nagtatago, andito naman ako. Pag may mga tanong sila, sinasagot ko naman. Mabibigyan din naman yung hustisya yung mag-ina ko. Ayon sa ama ni John Ismael, balak nilang maibiyahe sa Metro Manila ang labi ng bata para maiburo siya kasama ng kanyang ina. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.